Ito na nga ang nangyari nung pagpunta ni Madam sa Palawan, mga kapilingon. Dahil tatawid pa tayo ng dagat at ilang mga bundok, kaya kailangan nating sumakay ng eroplano. Medyo kinakabahan talaga si Madam, mga kapilingon. Dahil hindi nga sanay si Madam na mag-travel ng malayo, kulang na lang iligo na niya yung ointment. Dahil sa nararamdaman ni Madam na di mapaliwanag, kaya bumili ako ng maiinom. $1 pala yung mineral water nila dito. Nung ininom ko na nga, mga kapilingon, lasang tubig naman. Sabi nila kapag nahihilo ka daw sa biyahe, itutulog mo lang daw. Kaya si Madam natulog lang talaga. Nagising lang si Madam nung paglanding na ng eroplano. Halos 1 oras din pala kami mahigit lumipad sa langit. Kasama ko din pala tong kaibigan kong papuntang Palawan. Sinama ko na to para damay-damay na. Dahil nakapag-landing na yung plane, syempre, bababa na kami. Pagbaba nga namin, sumakay nga ulit kami nitong bus papunta sa arrival. Wala pa ngang 1 minuto, nakarating na nga kami dito sa entrance arrival sa airport ng Manila. Bago kasi kami makarating sa Palawan, stop over muna kami dito sa Manila para sumakay ulit ng eroplano papuntang Puerto Princesa, Palawan. Sinama ko na kayo pati sa CR, mga kapilingon. Shoutout nga pala sa kanila. Lagi daw sila nanonood ng mga vlogs ko. Paglabas ko nga sa CR, pa-picture nga muna daw tong si nanay at si tatay kay Madam. Syempre, sinama ko na sila sa mga vlogs ko para damay-damay na lahat. Pa-picture nga muna ako nitong gwapong lalaking ito. Feeling ko naging ex ko to noon eh. Andito na nga kami naghihintay sa baggage area para kunin yung bagahe namin. Medyo matagal nga kaya naiinip na si Madam. Pinagsama na yung maleta namin sa isang bagahe. Mabisang technique to para makatipid ka. Thank you pala dito kay Sir. Isa po kayong mabuting person. Sabi nga ni Sir, matalino daw kami sa technique ng ginawa namin ito. Kasi isang bagahe lang daw ang binayaran namin. Syempre, gumagana din yung utak namin paminsan-minsan. Nahirapan nga kaming buksan ito. Buti na lang pinahiram kami ng gunting nila ate. Nung napaghiwalay na nga yung luggage namin, dumaretso na kami sa susunod naming hakbang. Si Maria nagche-check-in online habang si Madam nagbibilang sa collection niyang mga kotse na nakapark.